Ang mga araw na sumunod ay tila naging isang walang katapusang laban para kay Trisha. Sa kabila ng kanyang pilit na pagpapakita ng normal na mukha, sa loob-loob niya ay parang sinaksak ang kanyang puso ng paulit-ulit. Ang mga narinig niyang salita at ang mga ekspresyon sa mukha ni Ramon at Althea ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Tila mga aninong hindi niya matakasan. Gabi-gabi, naglalaro sa kanyang isip ang mga tanong. Kailan nagsimula ang lahat? Ilang beses nila akong niloko habang walang kamalay-malay ako? At bakit hindi ko ito napansin agad? Sa mga simpleng kilos ni Ramon at Althea, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanilang pagkakasala. Si Ramon, na dati laging malapit sa kanya, ay tila naging ibang tao. Ang kanyang mga galaw ay alanganin, parang laging takot sa maaring makita o marinig ni Trisha. Sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, mabilis na iniiwas ni Ramon ang tingin habang ang kanyang boses, kahit pilit na nagmumukhang matatag, ay halatang nanginginig sa guilt. Si Althea naman ay naging tahimik. Ang dating mapanuksong biyena na puno ng kumpiyansa ay unti-unting nawala. Kapag silang tatlo ay nasa iisang silid, ramdam ni Trisha ang tensyon sa hangin, parang isang hindi nakikitang pader na pumapalibot sa kanila. Ang kanilang tahanan, na dati puno ng tawa at sigla, ay naging malamig at walang buhay. Isang umaga, nagising si Trisha na may malinaw na plano. Hindi niya kayang maghintay ng mas matagal pa. Ang bawat araw na lumilipas ay parang lason na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Mas mabuti na ang sakit ng katotohanan kaysa sa patuloy na pagtatago sa dilim, naisip niya. Pagkatapos ng hapunan ng gabing iyon, tinawag niya sina Ramon at Althea sa sala. Ang dalawa ay nagkatinginan bago dahan-dahang umupo. Si Althea ay hindi makatingin ng diretso, habang si Ramon ay halatang kinakabahan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na pinipigilan sa pagninig. Sa kabila ng tensyon sa paligid, nanatiling nakatayo si Trisha. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng lakas. Kahit na ang loob niya ay parang gumuho na. Kailangan nating mag-usap, simula ni Trisha. Ang boses niya ay matatag, ngunit ang sakit na nararamdaman ay halatang halata. Hindi pwedeng manatili tayong ganito. Gusto kong malaman ang totoo, lahat ng totoo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trisha na parang tumigil ang oras. Nagkatinginan sina Ramon at Althea at sa kanilang katahimikan, naramdaman niyang totoo ang kanyang mga hinala. Narito na ang sagot na matagal ko nang hinihintay. Narito na ang sugat na hindi ko maiwasang harapin, bulong niya sa kanyang isip. Sa wakas si Ramon ang unang nagsalita. Trisha, simula niya, ngunit natigilan siya nang makita ang mga luha sa mga mata ng kanyang asawa. Oh, totoo ang lahat ng naiisip mo. May nangyari sa amin ni Mama. Tumayo si Trisha, halos matumba sa bigat ng mga salitang narinig niya. Ang sakit na bumalot sa kanyang puso ay parang pisikal na sugat na hindi niya alam kung paano gamutin. Kailan pa? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at kawalang paniwala. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Sagot ni Ramon, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Pero Trisha, hindi ko ginusto na masaktan ka. Mahal kita. Mahal? Sigaw ni Trisha, na ngayon ay hindi na kayang pigilan ang kanyang galit. Kung mahal mo ako, Ramon, bakit mo ako niloko? At ikaw, Mama, paano mo nagawang sirain ang pamilya natin? Pamilya tayo? Ikaw ang ina ko. Dapat ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Si Althea ay tahimik lamang sa isang sulok, ngunit sa wakas ay nagsalita rin. Trisha, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng guilt. Hindi ko maipapaliwanag kung paano nangyari ito. Pero alam kong mali at gusto kong malaman mo na mahal kita bilang anak. Hindi ko ginusto na masira ang tiwala mo. Mahal? Tumawa si Trisha ng mapait. Pareho kayong gumagamit ng salitang mahal, pero hindi niyo iniisip ang mga kahulugan nito. Ang ginawa niyo ay hindi pagmamahal. Paninira yon. Pagtaksil iyon. Ang bawat salita ni Trisha ay parang espada na tumatama sa puso ni Ramon at Althea. Tahimik silang nakikinig habang si Trisha ay umiiyak. Ngunit ang bawat hikbi niya ay puno ng galit at pagkadurog.
Sa puntong iyon, alam na ni Trisha ang dapat niyang gawin. Tumigil siya sa pag-iyak at tumingin ng direkta sa kanilang dalawa. Simula bukas, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Pareho kayong aalis sa bahay na ito. Hindi ko kayang makita kayong dalawa. Hindi ko kayang magpatawad ngayon. Oh, Trisha, huwag naman ganoon. Pakiusap ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Pwede pa nating ayusin ito. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang tiwala mo. Oh, ang tiwala ay parang salamin, sagot ni Trisha, na ngayon ay tila mas kalmado ngunit walang bakas ng awa. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong buuin ulit, hindi na magiging buo. Oh. Tumayo si Trisha at iniwan ang dalawa sa sala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi. Sa sandaling pumasok siya sa kanyang kwarto, doon lamang niya pinakawalan ang lahat ng emosyong kinikimkim niya. Umiyak siya ng tahimik, ngunit sa bawat hikbi ay naramdaman niyang unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil napatawad niya sila, kundi dahil alam niyang ginawa na niya ang tamang desisyon. Habang nakahiga siya sa kama, tinitigan niya ang kisame at naisip ang mga susunod na hakbang. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hawak niya ang kontrol sa kanyang buhay. Hindi ko hiniling ang sakit na ito, pero ako ang pipili kung paano ako babangon mula rito. Bulong niya sa sarili. Sa labas ng kwarto, ang dalawa ay nanatiling tahimik. Walang nagsalita, ngunit pareho nilang alam na ang gabing iyon ay magtatakda ng pagbabago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi sa buhay ni Trisha. Ang pamilyang minsang puno ng pagmamahal ay nawasak na, ngunit sa bawat pagkawasak ay may bagong simula.